Lubhang napakasalanan ang kayamanan ng Diyos. Hindi matawag ang kanyang karunungan, kaalaman. Sino ang makakapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang nakakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya na nasusulat, sino nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino maaaring maging kapag-payo niya? Sino ang makapagbigay ng naman sa kanya ng dapat niyang bayaran?
sa magandang lahat ng bagay na nagpa sa Kanya, sa pamamagitan niya, sa pag-aari niya, sa Kanya, ng karakanan, ng pagkailangan. Yes, Lord, to you all the glory, to you all the praises, to you all our strength, our help, our lives, Panginoon. Ito po, Panginoon, nagkaroon, nananatili, maraming bagay, because of you, Lord. Walang kang katulad, walang papapantay sa iyo, walang makaigit sa iyo, walang makadadaling sa iyo, Panginoon. Salamat na hindi na kayo makapangyarihang Diyos, na hindi kayo ay Diyos na mahabagi, mabiyaya, at umibig sa amin na kayo nalaman. Kami, Panginoon, at ikahang lamang mula sa alam mo, Panginoon, at piniling sumuhay sa iyo, Panginoon. May minahal mo, O Diyos. Mag-ibig na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak si Jesus. Thank you for your love, Lord. Salamat, Panginoon, sa katapatan niyo. Sa katapatan niyo na sariwa sa bawat umaga, Panginoon. Sa bawat umaga, Panginoon, pamahayagan niyo, Panginoon, sa buhay namin. Ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya. Lord, Lord, as we gather in this place, Panginoon, we are, O God, growing to you, Panginoon. Draw near to us, O Lord. Hindi lang po ang bawat isa sa amin, aming mga katabihan, aming mga kasama sa mga oras dito. Hindi ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong Santo Espiritu. As we come to listen to your word, Lord, pagpapayin kami ng iyong Santo Espiritu, Panginoon. Tulungan kami, hindi na po makaunawa, hindi tumanggap, manali, at sumunod, Panginoon. Sa namin nagkakatiwala, maging aming mga kabigat at Panginoon. At salamat, Lord, sa pagkakasal presensya mo kay gagaanan, may kapahinga sa Panginoon. At ako po, Panginoon, hindi mo sa lahat. We want to see you, we want to hear you, Lord. We want you to speak to us, Panginoon. Hindi po ikaw namin na nagbilang, hindi sa amin na lang may masalamat sa ulo sa pagkakang Jesus. Magandang kasulatan ay makapagpuan sa aklat ng Ebanghelyo ng Juan. Kabanata 12, bilang 1 hanggang 11. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ng niyanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. At umalimuyat sa buong bahay ng pangamoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang pinabili ang pabango na binigay sa mga tukha ang pinagbilang? Maaaring umabot sa 300 sa laking pila ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi ni Judas, hindi dahil siya'y may malasakit sa mga tukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya. Ninanakawan niya sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kahit nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay.
Kahit binalak ng mga punong pare, may papatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang umiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus, pagpalayan kayong pagtawasan ng kanyang mga sakit. Ito na po tayo. Praise the Lord. At kung kayo po ay nanood, no, yung aking post-up ng Thursday, so maaari ba isipin nyo na kami sana babahin ko sa inyo kayo na ito Thursday. Hindi po. So, hindi ko po sila pakinggan yun. Hindi po pakinggan. Pakinggan nyo yun ng buo. No? Hindi yung dadaanan nyo lang din. Maglagay kayo, magkahay. Buo nyo yung pakinggan. No? Hindi po naghahanap ng bilang ng magkahay. Hindi na yung mga makikinig. At yes, as you observe, no, marami pong characters na involved dito sa kaganapan nito. Nasa isang bahay po sila, at ang mga involved na characters, nandiyan ang Panginoong Jesus, nandiyan ang dalawang mga disipulo, nandiyan si Simon, na tinawag na Miketo. Sure enough, nandun ang kanyang pamilya, sa tahanan po ni Simon, tinawag ito yung Salo-Salo, in honor of the Lord Jesus Christ. Nandun ang kapatid na si Lazarus, Marta, at Maria, at maraming pa marahil na iba. So, hitik ka nga ito sa mga characters. Noong Thursday nga, nagbigay ako ng tatlong puntos, focusing ko sa tatlong character. Si John, si Judas Iscariote, and the Lord Jesus Christ. This time, tatlong character here, tangamin po niya tingnan natin. Yung dalawa ay si Lazaro at si Simon na may ketong at ang Panginoong Jesus. In this passage, ay pinimagatan ko kung the leper, Lazarus, and the Lord Jesus Christ. Unahin po natin yung host ng dinner, the leper Simon. Verse 1 to 2, letter A. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling buhay. Sa mapunan na inihanda doon para sa kanya. Yes, hindi nabanggit ang pangalan ni Simon, so how we will know na ito ay bahay ni Simon sa Gospel of Matthew and Mark. Nabanggit po ang kanyang pangalan. So, isa po sa way ng pag-aaral ng salita ng Diyos, no, yung kundi na ating parallel passages. Okay, so sa John chapter 12 meron, sa Mark chapter 14 meron, sa Matthew chapter 26 meron. Sa Matthew 26 verse 6, letter A, noong nasa Betania si Jesus sa bahay ni Simon na Ketoge. So, nabanggit ang pangalan ng host. Sa Mark 14 verse 3, nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may Keto. At may mga nagsasabi na maaari daw si Simon na may Keto ay kamag-anak yung mga kapatid na Maria, Marta, at Lazarus. May mga nagsasabi na tatay daw nila si Simon na Ketongin. Pero hindi yun mag-isa, hindi ko ipusin yung bagay na yun. Pero what if crystal clear ka na nasa bahay po sila ni Simon na Ketongin. Si Simon, katulad po ni Lazarus, Marta, at Maria, sila ay taga-Betania. At sa Gospel of Matthew and Mark binanggit na siya ay si Simon the leper. That tells us
na of course siya ay dating may keto. Dahil kung may keto pa rin siya sa panahon ito, na wala pong mga Hudyo ang makikihalo dito sa kanila. In fact, very isolated. So, formerly, itong si Simon ay may keto, pero this time wala na po. Probably, ang Panginoong Yesus ang nagpagaling sa kanya. And so, marahil, kaya niya, he hosted this dinner in honor sa Panginoong Jesus. Si Matthew, ginawa niya rin itong paghahanda ng salo-salo para sa Panginoong Jesus. Halimbawa, we can read sa Matthew, sa Mark, sa Luke, pero let's read Luke chapter 5. Lucas kabanatang 5. Simulan ko po sa verse 27 para makita natin yung pangyayari. Luke chapter 5, 27 to 29. Pagkatapos dito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, si Matthew, isang mangingi ng buwis na nakaupo sa tagugapang ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Verse 29, si Jesus ay hinanungan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming mangingi ng buwis at iba pang mga tao. So like Simon, si Matthew, yung ginawa niya, nag-host siya ng piging, nag-host siya ng dinner in honor sa Panginoong Jesus. And so most probably, kaya meron nag-host ng dinner sa Simon, most probably because siya ay kumalik sa leto yung mga magitan ng Panginoong Jesus. Question is, how do you look like Simon the leper? I don't mean naman mo na imagine mo yung mukha ni Simon kung may keto siya, how do I look like him? No. Paano tayo natutulad kay Simon? As para sa inyo, wala rin sa atin dito na natutulad keto. Pero maaaring, sa mga wasir, may nakaranas ng hirap mula sa Panginoon. Nakaranas ng pagtugon sa kanyang pananangin. How grateful you are ang pananasan ito. Kaya si Simon, as pasasalamat niya sa Diyos, dito niya express ang kanyang pag-honor sa Panginoong Jesus, he hosted the dinner with the Lord. Again, how do you look like Simon? Are you here like Simon to honor the Lord Jesus Christ? Amen. Or you just here, lalo pa ako magawa sa bahay, nabig na ng tulog, gutom na ako for a while. Wala naman gusto escape, iba lang ang isipin sa buhay, kapag nasa bahay ako, lahat na ng problema na alala ko, muna ako sa church, nakalimutan na lang pa sa magdala. The very reason why we're here is to honor the Lord. Amen? Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, anong hugot ika natin, no? When we come here, what? Over here, first and foremost, sa lahat is to honor the Lord. If you are familiar, yung ating pangalan, yung ating church, no? We exist to what? To honor the Lord and make Christ-like disciple. Page 10 FC. Honor the Lord and make Christ-like disciple. So, tignan mo yan katabi mo. Nakaka siyang disipulo ng Kristo. O, malakit ang kalansaw, nagdedikate, nagdadaan ni Pastor Abe, nagdadaan ni Pastor Charles, mga ganun ba yan? Nagdadaan ni Edgar Ekay, Gabi, or what? Pangalawang muntos, Lazarus. Again, sa verse 2, letter B, si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Very familiar ang pangalan ito sa marami sa atin. At isang Lazaro ay yung mahirap. Remember, Lazaro ang rich man. Saan nilalarawan ng Bible, na yung Lazaro na mahirap,
nag-aabang lamang ng mga mungo na mahuhulog doon sa pagkakailan ng mayaman, describe ng Bible, tagtad ng mga sugat, at binibilaan pa ng aso. No, sa pamantayan ng mundo, masasabing hindi mapalad itong si Lazaro. Pero sa pamantayan ng langit, napakapalad niya. Ano siya namin? Kasi yung gusto ko, sabi ng Bible sa pumanaw, siya ay kinakagina ni Abraham. Yes, namatay si Lazaro bilang mahirap. Again, sa pamatayan ng mundo, tingin sa kanya, kawawa naman yung tao na yung namatay ng mahirap. Hello. I hope at tingin ko sa iyo sarili, hindi ako kawawa kasi may Kristo. Amen. Minsan mukha akong kawawa, pero hindi ako kawawa kasi may Kristo. Namatay si Lazaro na naghihirap. Yes, namatay siya ng may pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Bible, napunta siya sa piling ni Abraham at lumaranas ng kaaliwan. Kaya ang tunay na kalilos-lilos na buhay ay hindi yung mamatay ka ng hirap. Ang kaawa-awang buhay, wasted life, ay ang mamatay, wala Kristo. Every lamay, kapag ako'y naiimbitahan, lagi ko yung sinasabi yan, please don't die without Christ. Pero this text natin, sa John chapter 12, hindi po ito yung Lazaro. Tinutukoy. Hindi si Lazaro na tinutukoy po dito, ay mga kapatid po, kapatid, ni Martha at Maria. And yes, sabi ng Bible, kaibigan ni Jesus. John chapter 11. John chapter 11, verse 1 to 3, and then verse 5, may isang tao nagngangalang Lazaro, so sa Tagalog ay Lazaro sa English, na nagkasakit, nakatira siya sa Betania, kasama ang mga kapatid niya, sina Maria at Martha. Si Maria nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoong Jesus at pagkatapos ay binasa niyo ang kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. And then verse 5, mahal ni Jesus ang pagkakapatid na Martha, Maria, at Lazaro. Imagine that, no? Tawagin kang kaibigan ni Jesus. At yes, si Lazaro ay binuhay ng Panginoong Jesus mula sa pagkamatay for 4 days. Sabi nga ni Martha, nung sinabi ni Lord na sino yung bato, Ginoon, 4 na araw na po yan alibing, nangangamoy na. At yes, because of this miracle na naranasan po ni Lazarus, kapangyarihan ng Panginoon, sabi ng verse 11 sa ating text sa John chapter 12, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Because of the miracle na naranasan ni Lazarus, maraming mga Hudyo, maraming mga Judaizers, ang tumalikod sa kanilang pananampalataya at sumampalataya sa Panginoon Jesus. Kahit imagine mo yung nangyayaring piling na ito o kainan, si Jesus, si Simon na may nakitongin, si Lazarus na binuhay ng Panginoon mula sa 4 na araw ng pagkamatay. Sarap siguro kung ikuha nila. Habang sila kumakain, tinikwento siguro ni Simon, tinikwento siguro ni Simon, no, na Lord, alam mo kayo, gaano hirap ang pinagdaanan ko nung may ketong ako. No? Isolated ako, hindi natin alam kung gaano katagal nagkaroon ng keto. Pero Lord, tingnan mo, naalala ko tuloy si Naaman. Nung gumaling siya, sabi ng banal na kasulatan, yung balat niya ay hindi putis artista, kundi putis siya, putis baby. And then si Lazarus naman, kung ikaw kinito, marinig mo naman ako, nabubulok na ako, 4 days.
Siguro, ang sarap ng usapan nila. At yes, yun sa lahat. No? Siguro, up to this time, talagang manghang-mangha sila. Wow! Ang tindi mo. Patay ka na. Apat na araw ka na, nabubulog ka na. Binuhay ng muli ng Panginoon natin. Ito ang usapan nila habang sila ay nagsalo-salo-salo. Hello? Tayo kaya, kung nagsasalo-salo, ano kaya mga usapan natin? Sila, they were talking about kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. Ano na sabihin natin, Pastor, kasi talaga naman nagtagda pag-usapan naman yung naranasan nila eh. Eh tayo, wala tayong gano'n eh. Wala tayong miracle. Kaya nga minsan, di ba, hirap natin tumawag ng mag-testify dito. Para mapilit na ngayon tumayo kung lagi ng tayo. So, ngayon yung problema, Pastor, wala tayong may kwento eh. Kasi hindi kayo nag-aatal ko, hindi tayo nag-iilig ng dito or what. Well, palagay ko, what is wrong is that we lack devotion sa salita ng Diyos. Sa salita. We lack devotion, we lack appetite sa salita ng Diyos. We may not experience miracle, but yes, we can experience ang pangungusap ng Panginoon through His Word and be blessed. Honestly, every time na I prepare a message, siguro sa 3 hours, 4 hours ko paghahanda, more than 10 times ako nakakagsabi, wow, thank you. Wow, Lord. Wow, thank you. Look at Psalm 119. Basahin lang natin ang ilang mga talata dahil napakahaba ito. Basahin nila rin yung pag-uwi ninyo. Tama ba ito po? 171 verses. Psalm 119. Basahin nila ninyo. Psalm 119. Let me just read partly o ng mga talata. 14 to 16. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan. Higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan pagbulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay lubos akong nalulubog, iingatan sa puso ko upang iyo'y di malibot. Kagalakan, nalulubog. It all happens because he meditates God's word. Hindi mauuna yung kagalakan. You will grow yung kagalakan sa salita ng Diyos. Verse 18, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan kabutihan idudulot sa akin ng iyong He has experience sa salita ng Panginoon kung anong ginagawa ito sa kanya na nagdudulot sa kanya ng pananabik, nagdudulot sa kanya ng kagalakan. Verse 24, ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang burong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Verse 103, o kay tamis na namnamin ang utos mo ibinigay, matamis pa kaysa pulot at lasa nitong tinatay. Basahin na lang niyo again the whole chapter. Nakailang pagkakataon po kami nakakapagkapi dyan sa may Elijah, yung post-COVID. 2 beses nakasama ko natin mga elder, kasama ko sa Malate. 2 mahigit, nakasama ko ang Mexico, nag-iway pa si Pastor Aman, at minsan sa Coffee Project, at minsan sa Dadatanging Kape. Napupunta po ako doon, dahil na wala sa buhay, mga meeting wala din sa Mexico. Pero hindi na ako napapansin mga lamesa na nagtitipon-tipon doon na meron silang mga kape, meron silang notebook, meron silang pen, at meron silang line. I don't know if you have that experience.
Habang sila nagkakape, nagugulay-gulay nila sa salita ng Diyos. I don't know, maybe sa mga nakagadasan ko, Sunday, makikita yung mga ganito, siguro galing sila sa worship service, and then nung nagkape, they talk about what they nagsishare sila, what they learned doon sa pakikinig nila ng sermon, I don't know. Maybe meron silang study guide. But yes, they study though. May meditate sila ng salita ng Diyos habang sila ay nagkakape. Hindi naman ito standard, no? Kaya pastor, kaya ako yung mga pag-meditate kasi wala akong pang Starbucks eh. Wala akong pag-project. Dahil hindi ko yung required. But again, hanggang natin, sasabihin natin, hindi ganun ba yung pastor? Wala tayong mas maganda kung hindi natin ang pag-uusapan namin. Okay, listen. Luke chapter 16, napanggit natin si Lazarus. Hindi yung binuhay ng Panginoon. Hindi si Lazarus yung mayaman. Let me read to you verse 27 to 31. Luke 16, 27 to 31. O itong laging timan ko, I want miracle, so meron kaming pag-uusapan. Verse 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon ko, o yung mayaman, nasukat ko sa impyerno, kung gayon ko, amang Abraham, pinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Subuhin po ninyo siya upang sila'y bigyan pabala at nang hindi sila humantong sa damang ito ng pag-urusan. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Ininitiman ng mayaman. Sa impyerno na, demanding pa. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Hindi sapat yung salita ng Diyos. Ngunit kung magpapakita sa kanila isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. So, as far as I can remember, the first time na nabasa ko ito, medyo makulit ako dati. Ngayon, pag-usap pa rin. Nung nabasa ko ang aking comment, ay hindi sila magsisisi. Tatalikuran ng kanilang kasalanan. Anong gagawin nila? Tatakbo sila pala, takot sila eh. Makita mo yung multo. Makita mo, aswang. Walang katis mayaman. Hindi siya rin sa kailangan nila. Kailangan nila miracle. Pag nakita nila si Lazaro na namatay ulit na buhay, magsisisi sila. Tatalikod sila sa kanilang kasalanan. Pero nung response ni Abraham, verse 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham kung ayaw nilang pakinggan ng mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ng isang patay ng muling nabuhay. Mayaman, miracle. Sabi niya, Abraham, word of God. Yuan, Bible, Yuan, yung kasiglahan sa buhay pa ng palataya. Sabi sa iyo katabi, word of God. Kahapon sa Baptist prayer meeting natin, ganun din ang demand ng crowd. Itong crowd na ito na pinakain ng Panginoon Jesus mula sa 5 tinapay at 2 isda. Miracle. Imagine that. Turo na si Jesus sa kanila ng magdamag, pinakain na sila miraculously. Nila, maniwala kami, show miracle. Pero yung sabi ni Lord sa kanila, verse 36 ng John, ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Miracle. Jesus can just, okay, miracle ba? Ito, no. Sinabi ko sa inyo. Nagpakita na ako sa inyo. What is your faith? The question, how do you look like Lazarus? Sabihin mo, hindi ako matutugad kay Lazarus. I have to die first, buried for 40 days, then hindi mabuhay para matutugad kay Lazarus. Well, yes,
Pwede rin ako mangyari yun. Only God knows. But yes, how do you look like Lazarus na through what God has done sa kanyang buhay, ay marami ang sumumpalataya. How people see you as a believer na nag-aaral sa kanila, listen to God's word. Ano ba meron sa iyo? Ano ba meron dyan sa Jesus mo? Ano ba yung meron sa Bible na yan? So that I can see you being changed. Naging matatag ka sa buhay. Naging positibo ka sa buhay. Tinatatag ka ng problema, tinatatag ka ng mga hirap, pero I can see peace in your heart. I can see peace in your smile, in your face. Diyan tayo natutulad ni Lazarus. At tayo naging instrumento para ang Ebanghelyo, para tao sa tayo. Paano tayo nakikita ng mga outsider bilang mga Kristiyano? O sinasabi nila, yan, ano sa kanya yan, okay lang sa kanya, any religion. Basta masaya daw tayo, okay lang yan. Ang tingin sa atin, lakas niyan mag-praise the Lord sa loob ng church, pero sa labas, buhay niya, hindi ka praise the Lord. Sabi ni John Stott, threefold test. Para mapatunayan, isang tubig na mananampalataya, isang professor believer, papayag sa ito, Kristiyano. Doctrinal test, moral test, social test. Doctrinal test, moral test, and social test. Doctrinal test, yung kanyang pinagniwalaan ay biblical, biblical sound, naayon sa salita ng Diyos. Nagkakaroon natin last month ay Jesus is God. Moral test, yung kanyang bang code of conduct, yung kanyang bang ethics, ay naayon sa salita ng Diyos, biblically sound. How he views sex, in line ba sa salita ng Diyos? How he view marriage, in line sa salita ng Diyos? How he view politics, in line ba sa salita ng Diyos? How he pursue yung pangarap niya, in line ba sa salita ng Diyos? Nabubuhay ba siya in line with the Word of God? Social test. Meron ba siyang desire to fellowship with God, to reading His Word, to praying, through fellowshipping with fellow believers sa pananampahan? Diba, we can hear people saying, di man ako nag-church, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Okay. Hindi nga, nakalimot ka na nga eh. Dahil hindi mo na naisip na hindi tama ang ginagawa mo ay hindi na ayos sa kalooban ng Diyos. We are called to fellowship, hindi amin. So, doctrinal test, moral test, social test. Yes, paalalahanan mo yung katabi mo, baka nag-iisip siya, perfect ka na. Hindi pa ako perfect. It will never be. Pero may change. Kaya may pagbabago. Sabi ko sa pangatlong panguling puntos, the Lord Jesus Christ. Again, we will observe tatlong L. The leper, Lazarus, Lazarus, and the Lord Jesus Christ. Again, I'm trying to do this way, kasi not just para sa akin, hindi for you. So when you go home, or when you are working, pwede mong ipagulay-gulayan yan. Gulay-gulayan namin sa John chapter 12. Okay. Yung una, isisimong na may keto, the leper. How do I look like him? Am I giving honor to God? Kasi siya, ginawa niya, no? Nagpakain siya, mag-honor to God. So how do I express, no, my honor to God? So si Lazarus, how do I look like Lazarus? Wow, because
sa experience ni Lazarus, marami yung sumampalataya sa Panginoon. Ako ba'y nagiging daan, tulay, para ang tao ay sumampalataya? So that's how you meditate the Word of God. So, Panginoong Jesus, again, sabi ng verse 2, na siya ang ginawa ni Simon itong leader for his honor. At hindi lamang siya pinaghanda. Si Mary, the sister of Lazarus, and Martha, ay nagbuhos ng mamahaling pabango. Kaya sabi, part daw ito ng kultura ng mga Hudyo when they welcome a guest. Pero si Mary, higit pa dito ang kanya ginawa. Magaling focus po sa Panginoong Jesus. Kung paano po siya nag-response sa response ng mga alagad at sa response po sa ginawa ni Mary. We cannot read sa John chapter 12 na yung mga alagad ay nagalit. Hindi lang si Judas ang nagalit, si Judas Iscariote, and even ang ilang mga alagad. Mark chapter 14 verse 4, nagalit ang ilang naroon at sila nag-usap-usap. Bakit na inaksaya ang pabango? Sa Matthew 26 verse 8, nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? You know how much the cost ng pabango? Buong 1 taong sahod. Imagine that. Buong 1 taong sahod. Sabi ni R.C. Sproul, yung salita ko daw dito nagalit, katumbas ng toro galit na galit na uusok yun. So, galit na galit sila sobra sa ginawa ni Mary. Ang ganda-ganda ng usapan nila about miracle ng Panginoon. Probably ang sarap, ang salo-salo nila. And then, napuno ang paligid ang buong bahay ng pabango. Hindi ka imagine kung gaano pabango ito dahil ang halaga ay buong 1 taong sahod. So, hindi po ito bench o whatsoever na pabango lang. Tapos may papasag na nangyayari. Nagalit. Probably ang namuna ay si Judas Iscariote, as we read sa John chapter 12. Pero look at the Lord Jesus Christ, ano sabi niya? Verse 7 to 8, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking ibig, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. Hindi ninyo kasama habang panahon. Let me read sa Mark chapter 14. Para yung passage nito in John chapter 12. Verse 6 ng Mark 14. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niya ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras ninyong naisip ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Opo, hindi na ako kahit sa panahon natin. If you want to do sa mga mahihirap, hindi ka. Ay nagkalat lang naman dyan siya. Nandiyan lang naman yung mga yan. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa pagbibig sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita. Ang ginawa ng babaeng ito ay pahayag bilang pag-alaala sa kanya. So una, sinaway na yung mga alagad. Second, kinilala niya yung ginawa ni Maria. Sabi na niya, isang mabuting bagay ang ginawa niya ito sa akin. Nakikita ng Panginoon ang puso ng lahat. Say amen. So alam niya kung sino pinakasinsero doon, alam niya kung ano ginagawa ng mga tao lang doon, alam niya kung anong hugot ni Maria,
bakit niya ginawa ang bagay na ito. Alam niya na si Judas, hindi was not really concerned of mahirap, kundi was concerned na kanyang makukulit. Alam niya na ginawa ni Maria, kasi isang mabuting bagay ang ginawa niya dito sa akin. You ask yourself, ano ang mabuting bagay na ginawa ko para sa Panginoon? Ano na ang mga mabuting bagay na ginawa ko para sa Panginoon? Maaari sabihin mo, why? Why not? He deserved because he is perfect. Why not? Hindi natin siya gawa ng mabuti. Why not? Hindi natin siya paglingkuran. Siya yung Panginoon. Yes, salamat. Talagang napaka-gracious ng Diyos. He just don't deserve to be served because He is Lord. He will reward our service. Last chapter ng banal na kasulatan, verses 12 to 13. 12 to 13, si Jesus nagsasalita. Revelation chapter 22. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at Omega, ang una, huli, ang simula at wakas. So you ask yourself, anong ginawa ko para sa Panginoon? Tell me, ako, ginawa ko, nag-aaral ako ng mabuti, nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakapagpatapos ako ng pag-aaral, naging matagumpay akong negosyante, what? No, naging barangay kapitan ako, o naging class officer ako, what? You ask, lahat ba ng ito may kinalaman sa kapapalaganap ng kaharian ng Diyos? Ginawa mo ba yan kung nag-grow ka? Ginawa mo ba yan upang ang salita ng Diyos ay may bahagi? Upang ang salita ng Diyos ay maging naglapot sa mga tao at maisipan, ano meron ka? Bakit wala ako niyan? Share it with me. Nagawa ko, hindi ako naging pabigat kanino man. Pinasan ko ang sarili ng buhay. Pinaguhin ko ang sarili ng buhay. May kinalaan ba yan sa pagpapalagaan ko sa salita ng Diyos? Again, sa Mark 14 verse 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipapangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa Kanya. Ang tanong, nangyari ba yung sinabi ni Jesus ngayon? Nangyari. Amen? We are talking about me. We're talking about what she did. Again, verse 8 ng Mark 14, ginawa niya kanyang makakaya, hindi pa may binumusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita. Listen, hindi lang niya kinumed ang ginawa, hindi niya lang i-review, sinawa yung mga alagad, hindi lang niya kinumed yung ginawa ni Maria, pinahayag niya ang mabuting balita. Yung ginawa ni Maria ay may kinalaman sa mabuting balita. Binuhusan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. We talk about miracle na nangyari kay Lazaro. We talk about the miracle na nangyari kay Simon. Probably was si Jesus yung pagaling sa kanya. Pero sabi ni Lord, there's more. There's the greatest miracle, the gospel. Pero si Lazaro, namatay din. Si Lord namatay din. Pero the greatest miracle is the gospel. Ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing. This is the grandest story, the grandest miracle, the life, suffering, death, and
and resurrection ng Panginoong Jesus. Last two verses, I read and I read. Remember, nakakulong si John the Baptist. Sabi niya sa kanya mga alagad, punta nga kayo kay Jesus. Tanungin ko nga siya, siya na nga ba ang Kristo? Kapag John the Baptist, hindi niya sinabi, punta nga kayo sa pinsa ko, sabi niyo, anong ginagawa niya? Kaya nila ako dito sa loob. Wala ba siyang gagawin makalaya ako? Pero sabi niya sa kanyang mga alagad, ito, in Matthew chapter 11, Mateo, kabanata 31, simula verse 2. Nakabilanggo na noon si Juan na tagabautismo. Nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo kaya nagsubo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang pinangako darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus. Isa to what Jesus answered. Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kepongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay. Hindi siya naging totoo. At ipinapangalan sa mga mahihirap ang maganda. Diba all good na eh? Wow, yung bigay nakarinig, yung pipi nakapagsalita. Wow, grabe yung patay na buhay. Okay na yun. Best miracle, best story ever. No, meron pa. Mabuting balita ay pinagpala. Then, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. How do you compare the Lord Jesus Christ? Pastor Jesus, yan yung kaya. Marami ni Lord Red. No? Dapat tayo matulad ni Kristo. Alam niyo kung maging kayo ng last week na nag-regay ng share. Okay, first chapter 3. We have to be like Jesus Christ. We cannot be perfectly like Jesus Christ, pero siya ang ating model. Siya ang ating susundan. Dahil makita natin ng Panginoon kung gaano po siya ka-zealous to preach the gospel and even accomplish the gospel. Nangyari niya kayang buhay ko sa krus para maganap. So how do you look like Jesus? How do you really desire ang salita ng Diyos mo kung gawin tayo ng Panginoon? Next week ba? September 14, meron tayo ng evangelistic concert. Will it be an evangelistic concert? O tayo lang yung makikinig? Wala. Mag-invite tayo. Ang makikinig. As we wait, mag-pray tayo. Itong mga taong may pintahan natin, talagang makaranas ang kapangyarihan ng Pastor, paano pag wala nangyari? We not God reward our labor. Will He not? Lahat ba lang pinag-aralan ni Paul, naliwala sa kanya? Ang pagbabase ba ni Lord sa pag-reward sa tao ay base po sa marami niyang convert o sa kanyang katapatan sa pagsunod? Well done, my good and faithful. Hindi na, dami mong dala. Bigyan mo kasi ito. Because here, Romans chapter 1, verse 2, Tupor tayo lahat ay kumayo sa Roma, pagkanamin sa 2:4. Ang magandang balitang ito ay pinangako niya ng duda man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahing David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang kapangyarihang gawa ang kanyang hindi pagkatuwa. Gaano ka kinikilig, gaano ka naiinigig joy, gaano ka nagagala whenever you hear the gospel. What? Meron pa rin talagang joy whenever you hear
Panginoon, maraming pong salamat. To my God, Lord, we are so amazed with your word, Panginoon. Libo-libong taon na ang aklat na ito. Pero still, Lord, nangungusap sa amin. And every time, Lord, we open it with an open heart and mind, with sincerity, with humility, Panginoon. May puso ko na hinahanap pagka-unawa ng iyong mga salita. Lord, salamat. Kayo ay nangungusap. Ito po, Panginoon, ang salita ng hindi kasi nagtutuloy, ang salita ng hindi mapaalala. Yes, Lord, tunay ka na ang pagtulog ng salita mo sa ating Panginoon. Thank you for your word, Lord. Ito po, Panginoon, wala makahiligit dito, Panginoon. Ang salita mo ay bigay sa ating buhay. Ang wala nang kaya, Panginoon. Kaya mga Panginoon, mapapala namin, tanda namin ang yaman ng lutong ito, mapapahaman naman namin kayo sa Panginoon. Salamat sa Ebanghelyo. Salamat sa gospel, Panginoon. And yes, O God, we pray, Lord, sa mga makita namin yung characters mo Panginoon sa pinapang ito. Sa Simon the Leper, si Lazarus, ito po ang aming Panginoon Jesus. Buka kami sa pagkukay ng Santo Espiritu. Kami, Panginoon, ay pagbulat sa mga Panginoon. Tatay, Panginoon, ang kailangan kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos marami. Sa lahat po, kailangan sa amin lagi, Panginoon. Kayo po ang dagdag, iligtas po, Panginoon. Sa church na ito, kasama namin sa Panginoon ito, pagkakusin sa iyo. Ito po, Panginoon, na ang namin sa lahat ng pagkakulo, yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Kasi ito kayo, Panginoon, nasubuhay tayo sa iyo, Panginoon. Mas pinamiyara